Meron po kasi yung pakikiapid sa espiritu. Pagka nagsumamba ka, na-attach ka sa ibang Diyos, makikiapid ka nun, kapatid. Alam mo ngayon ang ibig sabihin ng pakikiapid na laban sa Espiritu Santo. Basahin natin ang unang Korintos 6. May paralelism yan eh. Versikulo 15. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Kaya't sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Nakita nyo? Ang nakikisama sa Panginoon sa iglesia, kaisang espiritu niya. Kung tayo'y sangkap ng katawan ni Kristo, pinag-isa tayo kay Kristo. Hindi, kumbaga sa laman, pinag-isa kayo ng asawa mo. Bawal na makisiping ka sa ibang katawan, sa ibang babae, sa ibang lalaki. Spiritually, tayo naman sa iglesia ng Diyos, mga kasangkap ng katawan ni Kristo. Kung sangkap tayo ng katawan ni Kristo, hindi naman tayo malaya na makisamba, makiapid, o dumiyos, o lumuhod, o magpasan ng ibang Diyos, o makipagrelasyon sa ibang Diyos, kasi committed ka na kay Kristo. Pag nangyari yon, sabi ni Pablo, di nyo ba nalalaman ang inyong katawan, kaisang katawan ni Kristo, sangkap kayo ni Kristo? Kukunin ko baga ang sangkap ni Kristo, gagawin kong sangkap ng isang patutot? Huwag nawang mangyari. Bakit? Hindi nyo ba nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Nakakapareho ka na ng patutot, sapagkat sinasabi niya ang dalawa magiging isang laman. Kaya ang susunod, ngunit ang nakikisama sa Panginoon, kaisang espiritu niya. Kung nakikisama ka kay Kristo sa iglesia, dapat magkaisang espiritu kayo. Ano susunod? Magsitakas kayo sa pakikiapid. Meron palang pakikiapid laban kay Kristo. Yun ang sinabi ng Apostol Pablo. Takasan nyo yung pakikiapid na yan. Takas kayo dyan. Mabigat yan. Kasi ang nakikisama kay Kristo, sangkap niya, dapat kaisang espiritu niya. Pagka makikinabang ka pa o makikipagrelasyon ka ba sa ibang espiritu, nako, mapakiapid ka lalabas. Kaya itong mga espiritistang ito, nako, kung sino-sinong espiritong kinakausap, espiritu ng mga mangkukulam, espiritu ng mga kung sino-sino ang kinakausap niya, mga espiritista, numero unong nagkakasala yan ng pakikiapid laban sa Espiritu Santo. Ayaw kasi ng Diyos, makikisangguni ka sa ibang espiritu. Dapat kay Kristo at sa Espiritu Santo ka sumasangguni. Basahin natin ang 31 ng Isayas. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin, at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kita nyo, yung sumasangguni sa ibang espiritu,
nagdadagdag ng kasalanan sa kasalanan, patong-patong na kasalanan yan. Nakikiapid ka sa espiritu ng iba, espiritu ni Buddha, espiritu ng mga Hinduismo, espiritu ng mga Arianismo, espiritu ng mga Confucianismo, espiritu ng mga Zoroastrianismo, at kung ano-ano pang ismo. Huwag kang makikisama ron, kapatid. Lalabas, hindi ka tapat kay Kristo, nakikiapid ka. Biro mo naman ito, baka pa ang sinamba, baka ay elepante. Oh, kawaawang mga tao, sumasamba, lumuluhod, hinahalikan pa yung elepante. Espiritu ng demonyo yung mga yan, yung gumagawa ng ganyan, yung mga Hindu na yan. Elepante, oh. Kita nyo. Yung iba, daga pa. Espiritu ni Satanas yan. Yung nakikiapid sa hindi tunay na Diyos. Sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Kagaya nito. Sinasamba yung estatua. Parang Katoliko. Yan pala, mga pakikiapid yan laban kay Kristo. Laban sa Espiritu Santo. Patunayan natin. Doon sa Jeremias, ganito ang sinasabi sa Kapitulo 3, versikulo 9, kapatid na Daniel. Kaya sa kanyang kahiyahiyang kahalayan ay dinungisan niya ang lupain at nakiapid sa bato at sa kahoy. Pagdating sa espiritual, yun ay merong katumbasyon, merong mga tao kung sino-sinong espiritu ang ini-entertain sa buhay niya. Espiritu ng demonyo. Kaya meron tao, 7 espiritu ng demonyo, si Maria Magdalena na masama ang gawain niyang espiritual, masama ang kaisipan niya. Meron ganong mga tao. Lahat tinatanggap. Lahat ng espiritu, pinapayagan niya. Masama yun. Dapat ang espiritu lang ni Kristo ang magdomina sa ating puso at kaisipan. Huwag natin payagang makapasok sa atin ang espiritu ni Buddha o espiritu ni Shinto o espiritu ni Confucius o espiritu ni Arian o espiritu ng kung sino-sinong antikristo. Huwag kayong papayag, mga kapatid, ma-espirituhan kayo niyang mga yan, kagaya ng mga espiritista. Kung kani-kaninong espiritu nakikipagsangguni, kinakausap ang mga kung kani-kaninong espiritu, mga mapanghimagsik sa Diyos yan, sabi ng Biblia. Ilagay natin uli ang talata, sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, nagsisipang sangguni, hindi sa akin, nag-aalay ng alay, hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Kaya pagka nasa iglesia na tayo ng Diyos, sisiguraduhin niyo yung espiritong tatanggapin ninyo, mga kapatid. Bawal yan. Kung sino-sinong espiritu, parang yung tinatawag na masonry. Pwede ka ikang manalangin kay Buddha, manalangin ka kay Shinto, manalangin ka kay Muhammad, manalangin ka kay Allah. Yun ang sinasabi ng mga tawag yan, yung masonry. You can pray to whatever God you want. Di ito, promotor ito ng pakikiapid itong walang hiyang mga mason na ito. Napakagagago ng sasali dyan sa mason na yan. Bakit? Promotor yan ng pagsamba o pakikiapid espiritual na laban sa Espiritu Santo. Tinan niyo ang aral nila. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. You have learned that Freemasonry calls God the great architect of the universe, or Gaotu. This is the Freemason's special name for God because he is universal. He belongs to all men regardless of their religious persuasion. All wise men acknowledge his authority. In his private devotions, a Mason will pray to Jehovah, Muhammad, Allah, Jesus, or the deity of his choice. Tinamong kagaguhan yan, mga kapatid, kung may mason sa inyo. Hinahamon ko ang leader ng mason.
Kung English ang salita niya, pwede akong mag-English, magtiyatiyaga ako. Papatunayan ko, organisasyon yang mason ng mga gagong, mga tarantadong, mga tagapagturo sa tao, mga walang hiya. Biro mo, papasambahin ka to the deity of your choice. Paano yung mga Hindu sumasamba sa elepante? Papasambahin mo ko sa elepante, bugok! Napakawawalang yan ninyo. Mga mason, bago kayo pumasok, tignan nyo ano espiritong dala-dala niyang mason na yan. Isa yan sa pinakamasamang relihiyon sa mundo. Pero kung sumambak, pwede ka sumamba kahit kanino, kay Muhammad, kay Jehovah, pwede ka sumamba sa deity of your choice. Kung sino mapili mo, paano yun? Merong ang kanilang Diyos pusa. Biro mo, sasambahin mo pusa. Tapos tama pa rin kayo, sabi pa nitong gagong gumawa nito, all wise men acknowledge His authority. Anong wise men? If you acknowledge the authority of Jesus, you are prohibited to worship or obey or be one in spirit with other gods. Naintindihan mo ba ako, kapatid na Josel? Talagang nanggigigil ako sa mga walang yan pa. Grabe po ito, Bradeli. Kahit anong Diyos ng gusto mo, pipiliin mo para sa kanila, okay lang yon. At iisa naman, wise men pa kayo nung lagay na yon. Wise pa kayo nung lagay na. Ako naman. Talagang nakakangit-ngit nga po ito pagka ganito. Kahit ano na lang pwede, kahit sino at kahit bahala ka sa gusto mong devotion, kahit kaninong deity. Isa yan sa mga gagong relihiyon o paniniwala sa mundo. Isa pang gagong paniniwala na nasa lubong kay Don Manolo Pabis, yung tinatawag na Baha'i Faith. Kinausap ko nga yung nagtuturo nung galit sa akin Sabi ko, ano paniwala nyo? Ang paniwala namin lahat tama. Tama ang Katoliko, maliligtas ang Katoliko, tama ang Sabadista. Kung ganun pala tama, ba't nangangaral ka pa? Umuwi ka na sa inyo, taga-Iran yun Sinabihan ko Tama pala, nandai-dai na namin dito tama. Makikisali ka pa rito. Babae yung nagtuturo. Galit na galit sa akin yung mga grupo na yan, pati yung grupo ni Nora, ang tawag doon? Spiritista yung mga yun Sila Tabunyar, Agustin Tabunyar, mga espiritista. Kasama ko nung araw sa DCWB dun sa Channel 7 sa studio ron. Sabi ko, napakawalang hiyang mga turo ang kahit na raw sino pwede mong Diyosin, mamili ka lang. Walang ganon. We cannot choose our God. The true God chooses His people. He chooses, but we cannot choose our God. We have to worship the true God who created us. In like manner that you cannot choose your parents. Makakapili ka ba ng tatay mo at nanay mo na pinanggalingan mo? Paano ka makakapili ng Diyos na siya pinanggalingan mo? Kagaguhang aral yan ng mason. Nako mga kababayang mason, mag-ingat-ingat kayo. Huwag kayong basta naniniwala sa mga kagaguhan niya pinagtuturo sa inyo. Kasi itong masonry na ito ang promotor ng pakikiapid sa iba't ibang mga Diyos. Bawal yan ang Biblia, mga kababayan. Ang nakikisama kay Kristo, kaisang espiritu niya. Huwag kang sasangguni o makikipagrelasyon sa iba-iba pang espiritu. Rebelde ang labas mo, sabi ng Diyos. No? Ay, dos filios rebeldes. Woe unto the rebellious children, says the Lord, who carry out a plan but not mine, and who make a league but not of my spirit, that they may add sin to sin. Takot-takot na kasalanan ang gagawin mo pagka sumali ka dyan sa Baha'i Faith, pagka nasumali ka dyan sa Freemasonry, inuutulang kayo niyan para kayo sumali sa kanila. Pinibigyan ka ng laya. Kung sino ang gusto mong Diyos, basta sumali ka lang sa amin. Yan ka ang mga matatalino. Hindi kayo matatalino. Isang grupo kayo ng mga bugok, siraulo, tarantado, manloloko. Walang hiya kayo.
Sana marinig nyo ko. At sana lumaban ng diskusyon yung puno ng Freemasonry. Niloloko nyo tao. Iloloko nyo. Mga kapatid sa Iglesia ng Diyos, patawad, ho? Talagang ginago kayo ng mga pastor nyo. Ako, paratangan nyo kung ginagago ko kayo, hindi nyo kayang patunayan. Bakit? Sinasabi ko salita ng Diyos eh. Ang Katoliko, nakikiapid kayo sa kahoy at bato. Sabi ng Diyos, dahil sa kanyang kahiyahiyang kahalayan, dinungisan niya ang lupain, nakiapid sa bato at sa kahoy. Di ba kahiyahiya sa Diyos yan? Di ka ba nahihiya sa kapwa mo tao? Biro mo, haharap ka sa bato, sasabihin mo, Mama Mary, hear my prayer. Harap ka kay Joseph, Papa Joseph. Kahoy at bato yung kinakausap mo. Basahin natin ang Jeremias 2. Pakinggan nyo ang nakatuparan ng hula. 2:27 ni Jeremias. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako, sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. Yan ang ugali ng mga taong gago. Biro mo sabihin mo sa kahoy kay Papa Joseph, Papa Joseph, ikaw ang aking ama, sabi niya sa kahoy at sa bato. Ipinanganak mo ako, ikaw ang mama ko, Mama Mary. Bato yun eh. Nandun naka-display sa garden, luluhod-luhod ka ron, tatawag ka Mama Mary. Ang sabi ng Diyos na Ama, ipinihit nila ang kanilang likod, hindi nila ako hinarap ng kanilang muka. Pero pagka nagigipit sila, sasabihin nila sa akin, bumangon ka, iligtas mo kami. Bakit? Hindi naman maliligtas yan nung kahoy at batong hawak niya eh. Yung sarili nga nung kahoy at bato, hindi nga nila mailigtas eh. Pakita mo nga. Nawala lang ulo eh. Masagang ulo. Maililigtas ka ba niyang kahoy at bato na yan? Diyan pa rin ba kayo mga Katoliko? Mag-isip naman kayo. Galit lang kayo sa akin eh. Kasi yung pari doon sa Cebu, pangunahing galit sa akin. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi. Pati mga video ine-edit ng gago. Napakawalang yan pari nitong gagong ito. Yan ba ipagtatanggol mong religiyon? Yang kung ano-ano ang sila mo, yan ba ngayon ang magliligtas sa inyo? Ha? O tinan mo, yan, bali ang ulo niyan. O, paano ngayon maililigtas ka niyan? Yun namang isa, yung pari niya, nasugatan pa dahil nabagsak doon sa ulo. Pakita mo. Oh, ayun, naman ang ulo ng pobre, oh. Kasi masama yan, idolatria yan eh. Imbis na sambahin mo si Kristo, kung sino-sino sinasamba mo, yan ang pakikiapid. Nakasuklam-suklam sa Diyos, pakikiapid na laban sa Espiritu. Dapat makisama ka sa Espiritu ni Kristo, hindi sa Espiritu ni Buddha, hindi sa Espiritu ni Sinto. Huwag kayong sasama ron sa mga ganong gawain, mga kapatid. Iilawan mo pa yung kahoy at saka yung bato. Makikipagprosesyon ka pa. Gagastos ka pa ng paputok. Uupa ka pa ng banda ng musiko. Puto ka na. Tapos may mga artista. Meron naman doon sa isang tabi, pag piyesta, meron naman isang kumakain ng apoy. O dito sa banda rito, tingnan ninyo, ang babaeng may 7 paa. O, yun. Yan ang ginagawa pag piyesta. Puro kawalang yan. Para kumita. Yan ba ngayon ang ipagmamalakin yung relihiyon? Miski sa Biblia nyo, bawal yan eh. Ginagawa pa rin nyo. Kinakapalan na lang nung pagmumukha nung pari sa Cebu. Kinakapalan mo na lang ang mukha mo. Kasi kung magbabasa ka ng Biblia, ikaw mismo, kokondinahin mo yan. Gago! Naintindihan nyo ako, mga kapatid?
Sana maintindihan niyo ako. Ba't ako nanghuhumindig ako sa kawalang-hiang ito? Talagang pag nga nababasa ko yung aral ng Freemasonry, pwede ka raw mamili ng sasambahin. Pumapayag ba ang Diyos mamili ka ng Diyos? Siya gumawa sa iyo eh. Ano sabi ng Diyos? Ako lang ang iyong paglilingkuran. Sabi niya, ako lang. Aba, naghihinanakit ang Diyos. Siya nagbigay sa iyo lahat ng kayamanan, pati ginto, pati pilak. Pero kay Baal mo inihahandog. Sino ba si Baal? Diyos ang bato sa Kanaan. Bato yan. Naku po, patawarin kayo, mga kababayan. Kay Baal mo ipagsusulit yung ibinigay na yaman sa'yo, pati pagkain, binigay sa'yo ng Diyos. Iaalay mo ngayong kay Baal na Diyos-Diyusan, na bawal ng Diyos. Tapos lalamunin mo pa talagang ang buong mundo ngayon, mga kapatid. Kaya may pandemya, may gera, mayroong hindi pagkakaunawaan, may mga puno ng bansang mga sakim, yung mga puno ng bansang mga, ang tawag yan, mga ateista, hindi naniniwala sa Diyos, mga komunista. Nako, sa Pilipinas, mga kababayan, pagdating ng eleksyon, huwag yung iboboto yung mga komunista na yan. Lalong sisirain yan ang pag-uugaling maganda ng mga Pilipino. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Masasamang espiritu ang umaakay yan. Kunyari pa, bayan muna. Makabayan, bayan muna. Binapatay mo nga sundalo, bayan muna. Walang hiyang aral yan. Napakaraming masama sa mundo ngayon. Iba-ibang espiritu. Espiritu ng pagkakampi-kampi. Espiritu ng pagkatakaw sa poder. Pag nahalal na presidente, ayaw nang umalis. Kagaya ng presidente ng Syria. Ayaw nang bumaba. No? Merong mga presidente, pinapapatay yung mga tao para lang manatili sa poder. Natatandaan nyo si Idi Amin? Natatandaan nyo si Bigotillo? Ano pangalan nun? Saddam po, Hussein. Saddam. Natatandaan nyo? Ayaw, mga diktador yan eh. Bakit nagkaganyan? Dahil sa hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Nabahira ng iba-ibang mga espiritu galing sa mga demonyo ang mga taong ito. Tinanin niyo yung ginawa nung gago na sino yung pinapatay ni Obama? Si Osama Bin Laden? Biro mong, palagay mo, galit ka sa Amerikanong presidente. Bakit yung mga tao doon sa Twin Tower ang papatayin mo? Wala namang kinalaman yun doon. Yan ang napakaraming masamang espiritu ngayon sa mundo, mga kapatid. Bunga yan ng pagtalikod sa Diyos. Pati itong nangyayaring pandemyang ito. Bunga yan ng pagtalikod sa Diyos. Lahat ng kasamaan, mga gera, mga civil war, gaya sa Syria, gaya niyang mga paninira na yan, talagang katakot-takot na paninira, bombahan ng bombahan, yan, lahat ng yan, bunga ng masamang espiritu ni Satanas na nasa mga relihiyon na itinuro sa tao, niligawan tao, pinakiapid sa bato, sa kahoy. Ayan, pangunahin dyan ng Iglesia Katolika. Tuturuan ka, sumamba, halikan, pasanin yung kahoy, tirikan ng kandila, pagkagastusan, ilagay sa dambana, lagyan ng bulaklak araw-araw. Tingnan mo naman, mga taong itong naloko, hinahalikan pa. Oh. Tingnan mo nga ngayon, sa pandemya ba, may hahalik pa dyan? Bawal na yan. Yan tuloy. Merong pa pupunas dito, punas doon. Hahalikan pa, kakahiya kayo sa Diyos. Naloko kasi kayo. Bawal yan. Masamang espiritu ang umaakay sa mga sumasamba sa ibang Diyos. Yan ay pagtataksil, pakikiapid laban kay Kristo, laban sa Ama, laban sa Espiritu Santo. Yan ang isa sa 4
na kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos pag nasa iglesia ka na ng Diyos. Pero kung nasa labas ka, okay lang kapatid, kung nagawa mo yan, magsisi ka, merong bautismo. Pag-aaralan natin kung loloobin ng Diyos bukas, ano ang paraan para kung nagawa nyo itong mga kasalanang ito, mapatawad kayo sa lahat ng kasalanan na yan. Yan ang bautismo. Kasi ang bautismo po, paghuhugas ng mga kasalanan. 22:16 ng gawa. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. Tanyo, magtindig ka. Magbautismo ka, sabi ng Diyos kay Pablo. Hugasan mo ang iyong kasalanan. Yan ang ipinarating sa kanya ng Panginoon sa magitan ni Ananias. Hugasan mo kasalanan, marami kasing nagawa si Pablo na mali sa buhay niya noong umpisa. Kaya tayo, kung bawa nakiapid ka, lumamon ka ng handa sa Diyos-Diyusan, lumamon ka ng binigti, lumamon ka ng dugo, mga kasalanang laban sa Espiritu Santo, mapapatawad pa po yan. Kung tatanggapin nyo ang bautismong rekomendado ng Biblia, ulitin natin ang 15, 28-29 ng gawa, kapatid na Daniel. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ang gusto ko maintindihan nyo mga kapatid, ba't ko tinuturo ito? Hindi naman ako yayaman dito eh. Ang tinuro ng mga apostol, kung umilag kayo sa bagay na ito, ikabubuti nyo. Tinyo yung gumagawa ng ganyang mga bagay, ikinasasama nila. Unang-una, pagkain mo ng handa sa Diyos-Diyusan, nadudungisan, narurumihan ang budhi mo, nadidefile, sabi sa English. Pag kumain ka ng dugo, pinigti, ay nagkakasala ka sapagkat sakrilehyo yan eh. Sacred thing yung dugo. Pagka nilamon mo yan, kasalanan sa Espiritu Santo. Ganon din yung pakikiapid, pagsamba, pagluhod sa ibang Diyos, bukod kay Kristo, at paniniwala, pagsunod sa ibang mga Diyos na Diyos-Diyusan na ginawa ng tao, inimbento ng tao, pakikiapid yan. Alam nyo, yung pakikiapid, sabi nung iba, kami hindi kami nakikiapid, wala kaming mga kagaya ng Orthodox, sabi nung Orthodox sa kausap ko, wala kami Mr. Soriano, wala kaming ribulto, bawal sa amin yan. Kaya kami, tama kami. Ang amin retrato lang, pero hindi inanyuan, picture lang. Kung yung inanyuan bawal, yung picture bawal din. Naintindihan mo ba ako, kapatid na Josel? Opo, Brother Eli. Kahit ba sabihin picture lang, kung yun nga pong inanyuan, bawal. Yung pa kaya, picture. Ang palusot po, lalong pasalungat po sa aral Mali, walang utak ang mga taong ito. Walang utak yung Orthodox. Akala nila sila totoo kasi hindi raw sila lumuluhod sa mga larawan na inanyuan. Kasi picture lang yung kanila. Pero bibigyan ko kayo ng isang bagay na mapapag-isipan, mga kapatid. Kahit walang larawan, kahit walang picture, yung ideya na concept, kasi yung larawang inanyuan, ginawa ng kamay ng tao yun di ba? Tama ba ako, Brad Joseph? Opo, Brad Eli. Ginawa ng kamay, sabi sa Biblia. Aba, meron Diyos, hindi ginawa ng kamay. Iginawa ng isip.
No? Kagaya ng Diyos ng born again, yung Kristo ng born again, na hindi na kailangang gumawa ng mabuti. Yun ang concept nila sa Diyos. Aba, nakikiapid din yung mga yan, nakikisumasamba rin yan sa Diyos-Diyusan. Hindi lang naman ang kamay ang nakagagawa eh. Nakagagawa rin ng imahinasyon ang maling kaisipan na hindi disiplinado ng Biblia. Nakakapag-conceptualize ka ng isang Diyos na hindi yung nasa Biblia, kagaya nung Kristo ng Iglesia ni Manalo. Tao yun eh. Conceptualize, wala silang larawan, wala silang ribulto. Pero yung Kristo nila, conceptualize ni Manalo na tao. Hindi naman talagang tao yung Kristo ng Biblia eh. Nakuha mo ang punto ko, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, yung sinasabi po ninyo, maaaring wala kang litrato, maaaring wala kang rebulto, pero yung konsepto na binubuo mo sa isip mo na taliwas doon sa katwirang sinasabi ng Biblia, pagsamba din po yun sa Diyos-Diyusan, kapatid na Eli. Kagaya noong konsepto na hindi naman tao si Kristo, binuo mo sa isip mo na si Kristo taong-tao na hindi siya naging Diyos kailanman. Yun po konsepto yun Wala mang ribulto, wala mang larawan, pero konsepto na binuo mo sa iyong kaisipan na mali rin po, kapatid na Eli, na maituturing katunayan nun, ang katunayan nun na ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, hindi lang naman yung pagluhod sa ribulto. Basahin natin ang Kolosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pagsamba rin pala sa Diyos-Diyusan nyo. Iba-ibang bagay na itong sinabi ni Pablo na dapat natin patayin. Patayin nga ninyo ang mga sangkap ng inyong katawang nasa ibabaw ng lupa. Alin yun? Pakikiapid, karumihan, masasamang pita, yung pita na mag-iisip kang ang Kristo'y bato, kahoy, masamang nasa, kasakiman, iya'y pagsamba sa Diyos-Diyusan. Mga ito, ano ito meron kasama rito yung yung konsepto ng tao Hindi lang naman ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, luluhod ka sa ribulto. Hindi ka man nagre-ribulto, wala ka mang ribulto, retrato, wala ka rin retrato. Pero merong pakikiapid sa'yo. May karumihan sa'yo. Sumisiping ka sa hindi mo naman talagang asawa. Meron kang masamang pita, na dahil sa masamang pita, yung bato ay inaano mo. Ginagawa mong nanay mo, tatay mo yung batot sa kayong kahoy, masasamang nasa. Nasa pa lang yan, nasa puso, nararamdaman. Kasakiman, yay pagsamba na sa Diyos-Diyusan. Basahin natin ang Efeso, kapatid na Daniel, 5:5. Sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Tandaan nyo mga kapatid ang talatang ito, na sino mang mapakiapid, lalo na yung pakikiapid na espiritual, o mahalay. Ano yung halay na yon? Yung halay sa laman, halay sa espiritu. O masakim, na isang mapagsamba sa Diyos-Diyusan, walang mamanahin sa kaharian ng Diyos at ni Kristo. Pero mo, wala kang kaligtasan. Basahin natin sa vernacular yan. Kaysa tinuod gayon, hingbaloan ninyo kini, nga bisan kinsa nga makihilawason, kun mahugaw, kun taong mahikaw, nga mao ang pagsisimba, mao ang magsisimba sa mga Diyos-Diyos. Siya walay panulundon sa gingharian ni Kristo o sa Diyos. Uling iti baluyo ng lubos, king alang paliwas, ni taong marinat,
ni taong mapanangkamin, ay ti sasambaya karing idolos, aatin niyang pamagmana king kayarian ng Kristo at ning Dios. Pag-aamuyo unay, nga amin aman nakikamalala, wenno tao ang narugit, wenno naagum, isu a panagrukbab kadagiti didyusen, awan ti anyaman atawid da iti pagarian ni Kristo ken ti Dios. Hulita sa katotoohan na aaraman nindo ini, na dainin para pakisaro, ni marumpot na tao, ni maaraon, na parasamba sa ladawan, na igwanin anuman na pamana sa kahadean ni Kristo asin nin Dios. Kay inyo gid ini nahibaluan nga walay makihilawason o kon mahigko nga tawo o kon mahikaw kun sayuron pagsimba sa mga Dios-Dios nga may panublion sa ginharian ni Kristo kag sang Dios. Takabat yu susaya a peteg-peteg, ang gapuso managlawan, o dino tuon marumsis, o dino maagom, adyusen to susaray talintao, ang makatawir na antukaman ed panarian ng Kristo tansay Dios. Kita nyo, hindi maliligtas yung mga ganyan na mga mapakiapid, masakim, mahalay, na dahil sa kahalayan, pati bato, nakikiapid sa batot sa kahoy, walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos.